Tayo po'y dumako naman ngayon sa isa pa ring paborito natin na bahagi ng ating programa. Ito po naman yung Growth Bible Study. Para sa mga nasa Panginoon na nakakilala. Lala na noon pa at lumalago sa Panginoon para patuloy po tayong lumago, ay magtulungan tayo, mag-aral at hingin natin po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa ating Growth Bible Study, mga awit 51:12, Psalms 51:12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at pagkalooban ako ng espiritong handa at sa aking magpapalakas. Sabi po ni David sa Ingles, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Nangyayari po kuminsan sa ating buhay espiritual na para bang yung dating init ay nawawala. Nangyayari na yung ating pananabik sa Diyos na masidhing-masidhi sa ilang panahon ay parang humihina. At nangyayari pa nga kuminsan nawawala tamad, mag-quiet time, umiiwas sa mga kapatiran samantalang may sabik na sabik makipag-fellowship, binibitawan ang mga gawain ng paglilingkod, at tayo po'y nalululong sa mga iba't ibang tawag ng sanlibutan. Ang isa sa mga babala na tayo po'y malayo sa Diyos o papalayo sa Diyos yung nawawalan po tayo ng kagalakan. Yung kagalakan na hindi kasiyahan na umaasa sa mga okasyon o magagandang mga bagay, kundi yung kagalakan na ano man ang mangyari ay nandun sa malalim na bahagi ng ating puso at kalooban sapagkat tayo'y malapit sa Diyos. At sino man po ang nakaranas ng isang malalim, mataas at magandang uri ng kagalakan sa Panginoon ay makababatid kung ito ay nawawala o humihina. At isa lang po talaga ang dahilan yan. Pagka nawawala ang ating kagalakan, pag humihina po yung bang apoy sa ating dibdib para sa Panginoon, isa ang dahilan yan at yun ay kasalanan. Kapag tayo ay makasalanan, ay nagkakaroon tayo ng mga bagay na nagiging dahilan para lumayo tayo. At nararamdaman natin para bang ang layo-layo natin sa Panginoon. Pag nararamdaman po natin na ang galak ay
ayaw na bumalik, parang yung galak sa Panginoon ay malayong malayo, ay dapat po tayong gumawa ng mga sumusunod. Una, siyasatin natin ang tunay na dahilan. Siyasatin natin ang tunay na mga pangyayari sa ating buhay na maaaring naging dahilan at ang ating espiritual na kagalakan ay nawala. At ito nga po ay kasalanan. Kasalanan. Tingnan natin ang ating buhay. Tingnan natin ang ating mga pagpapahalaga o mga priorities. Tingnan natin ang mga bagay na naganap at patuloy na nagaganap sa ating buhay. At doon natin malalaman, doon natin makikita na totoo nga, marahil na nagkaroon ng pagkukulang tayo sa ating espiritual na buhay. Kaya po ating isipin na bumalik sa Panginoon. Manumbalik sa Kanya. Ibalik po natin ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang lalim ng ating pananampalataya, at ibalik natin ang pagbabasa ng Biblia. Ibalik natin ang pananalangin, ibalik natin po ang pakikipag-fellowship sa mga Kristiyano, ibalik po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ganun lang naman yun. Kadalasan po ay buhay na hindi nagpapasakop sa Panginoon ang dahilan, kaya nawawala ang ating ligaya. Kaya nawawala ang ating buhay na masaya na paglilingkod sa Panginoon. At kaya po nawawala ang ating galak. Yan po ay maaaring ibalik. Yan po ay maaaring hilapit sa Panginoon kung tayo ay magsisisi at muli nating paiiralin ang pagkilos ng Espiritong Banal sa ating buhay. At yan po, matapos na ating sayasatin ang ating sarili sa tunay na dahilan ng ating mga panlalamig. Matapos pong siyasatin ang ating sarili dahil bakit pa ako ganito? Bakit parang malayo ako sa Diyos? Ay lumapit po tayo sa Diyos at humingi tayo naman ng malinis na puso. Humingi po tayo ng paglilinis. Let us petition God for a clean heart. At dapat po natin tanggapin na tayo nagkulang, tayo nagkasala. At tayo po'y umasa. At asahan natin na ang Panginoon ay makikinig sa ating dalangin, na sa ating pong paglapit sa Kanya ay lalapit din siya sa atin. Hindi naman siya lumalayo, tayo lang naman itong lumalayo. At kapag nanumbalik na po ang init ng ating pananampalataya, ang sigla ng ating espiritu, ipamalita natin sa iba. At nang sa gayon, kung meron man na nanghihina, nanlulumo, ay muling pagbalikan ng lakas ng loob, ng kapanatagan at kagalakan ng Kanyang espiritu. Sa sandali pong ito, nais ko pong manalangin. Gusto ko pong idalangin ng ating mga tagapakinig at sumama po kayo sa dalangin ito. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga kababayan na naglilingkod sa iba't ibang mga establishmento, sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Patuloy po kayong kumilos sa puso ng aming mga kababayan na sa mga pangungulila nila po para sa aming bayan, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay lalo silang lumapit sa inyo. Dalangin po namin sa palatuntunang ito na ang bawat nakikinig, Panginoon, ay mapagpala mo, mahipo niyo po sila, na ang mga puwang sa kanilang puso, Panginoon, bunga ng pagkakalayo sa bayan at sa pamilya, ay mapunan po ninyo ng higit-higit pa. Inilalapit po namin ang sino man ngayon na mga anak mo na nasa ibang mga bayan na lumalayo sa iyo. Maaaring sa pag-alis sa aming bansa ay napatigil sa isang regular fellowship. Maaaring sa pangingibang bayan ay napalayo sa mga samahan ng mga Kristiyano at ngayon ay nanlalamig. Maaaring sa paghahanap buhay at paghahanap ng mga kayamanan ay sobrang nahumaling at ngayon ay napapalayo sa iyo. Inilalapit po namin, Panginoon, na bigyan niyo po ng revival ang mga kapatid naming ito. Sa pamamagitan ng dalangin ito, hipuin niyo po sila, Panginoon. Ilapad niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa kanila pong mga pagkatao. At nang sa gayon magkaroon muli ng pagkauhaw sa inyong salita, ng pananabik sa fellowship, at magkaroon muli, Panginoon, ng paglilingkod. Gamitin mo nawa ang iyong mga anak na nasa iba't ibang mga bayan at bansa bilang daluyan ng iyong pagpapala. Kung saan may alita, nawa, Panginoon, ay magamit mo upang magkaroon ng pagkakasundo-sundo.
Kung saan may lungkot, magamit niyo po ang inyong mga anak upang magbigay ng ligaya. At kung saan, Panginoon, may kasalatan, nawa ang iyong mga anak ay magamit niyo upang magbigay ng mga pangangailangan ng mga kawawang nilalang. Nilalapit namin, Panginoon, ang iba't ibang mga fellowships, ang iba't ibang mga samahan at mga grupo ng mga Kristiyano sa iba't ibang bansa. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang kumilos. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke all work and plans of evil against these groups. At sila po'y aming muling itinatalaga sa inyo. Bibigyan niyo po, Panginoon, ng visionary leadership at nawa marami pang mga kaluluwa, hindi lang mga Pilipino, kundi mga ibang lahi din ang makakilala sa inyo dahil sa gawain ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang mga pamilya ng mga kababayan namin na nasa ibang bansa. Ang pamilya na po nila na nakahiwalay sa kanila ngayon ay inyong pagpalain. Kayo po ang maging mga tunay na pinuno, tagapagtanggol ng mga pamilyang ito. At nawa, Panginoon, sa lalong madaling panahon, mabuong muli ang mga pamilya sa ilalim ng iyong kandili at mapaunlad mo po ang aming bayan. At nang sa gayon, sa pag-unlad ng aming bayan, hindi na kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa paghahanap buhay. Pagpalain niyo po ang mga Pilipino sa lahat ng dako, sa lahat ng bayan, at nawa kayo po yung matanghal sa kanilang buhay, maging tunay na Panginoon, tagapagligtas at kaibigan nila. Salamat po sa pagdinig niyo sa dalangin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi totoo na nag-iisa ang tao, sapagkat tayo ay hindi iniiwan ng Panginoon. Lalong-lalo ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, hindi bagay sa atin na mag-isip na I am alone and I feel alone. Because Jesus says, I will never leave you. I will never forsake you. What else do people say? Nobody answers my calls. Nobody pays attention to me. But the Lord says, I will answer your prayers. John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So if we ask and the Lord does it for us, then He's always listening. He's always answering. John 14:14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. But the problem with many people is they don't get an answer because they only ask people. They only ask their fellow men and fellow women, but they do not ask God. They feel alone because they always depend on people. They want people to be around them all the time. They forget that it is God's company that we really need, and it is God's company that's really important. So yun pong mga tawag ng tawag na walang sumasagot, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Kasi kung sa Diyos tayo tumatawag, sinasabi niya, sasagutin ko kayo. Isa pa pong reklamo ng mga tao, wala akong malapitan. Para ba ang pinagtutulong-tulungan ako ng mundo, wala akong kakampi, wala akong malapitan? Ang sagot ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Hebrews 4:16, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So ang application po nito, lumalapit tayo sa Panginoon, tatanggap tayo. Kung wala tayong malapitan, siguradong tao na naman kasi lang ang iniisip nating lalapitan. Siyempre yung mga tao, kumisan tinatanggihan ka kahit kaya niyang tumulong, kumisan naman kaya niyang tumulong pero hindi niya malapitan sapagkat sobra siyang layo at hindi tayo makalapit dahil may mga sagabal, may mga hadlang. Ayaw ibigay sa atin halimbawa ng sekretarya, yung ating kapatid na gusto nating kausapin. Ayaw ibigay ng ating bayaw, yung ating ate na gusto nating kausapin. It can happen. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Wala ka palang malapitan, narito ako. At kakambal po niyan yung mga reklamong malayo ako sa Diyos. At ano ang sagot niya ng Panginoon? But you can be near. Eh di lumapit ka. 2 Corinthians 6:16-18, for we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. So pwede tayong lumapit. We are the temple of the living God. Gusto ng Panginoon na manahan siya sa kanyang templo, at tayo yun ang ating puso. Pagka ang feeling po natin ay malayo ako sa Diyos, tingnan natin ang ating sarili sapagkat malamang na tayo kasi ang lumalayo. Therefore, ang sinatuloy pa sa ating pagbabasa ng 1 Corinthians 6:16-18, come out from them and be separate,
says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord. So, kung malayo tayo, tayo ang lumalayo. Hindi naman tayo lalayuan ng Diyos. Gusto nga niyang lumapit sa atin. Ang Diyos anak nga, nandun sa langit, lumapit sa atin, nagkatawang tao para lumapit sa atin, nakiisa sa atin. Dinala ang ating mga dalahin, pinroblema ang ating mga problema, nakiisa, sapagkat gustong lumapit. Kaya kung tayo'y malayo, tayo siguro ang may problema nun. Meron namang mga iba, ang reklamo nila, ang layo ng Diyos sa akin. But of course, God says, I am near. In fact, I am not just near, I am in you. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Sobrang lapit nga ng Diyos na nakatahan siya sa ating puso. Sa ating kaluluwa, nakiisa ang Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nakiisa siya. Tayo hindi na second person, third person. The Lord lives in us. So, hindi totoo na malayo ang Diyos sa atin. At kung ang atin pong pakiramdam ay ang layo niya, once more we go back to this fact. Tayo marahil ang lumalayo. Sapagkat ang kagustuhan ng Diyos, makipag-fellowship with men. Kinreate nga ng Diyos ang tao for fellowship. At sabi ng Diyos, well, because I am holy, you must be holy. So, para matuloy ang fellowship na ito, kailangan huwag kang magkakasala. O nakikita mo itong forbidden fruit, huwag mo yung kakainin kasi kasalanan yan. Pag kinain mo yan, malalayo ka sa akin. Eh, ang ginawa ng tao, kinain niya. So, siya ang lumayo. At ang Panginoon naman, nalayo na ang tao, nagkasala na. Ano pang ginawa ng Diyos anak? Nagkatawang tao pa. At inako ang ating kasalanan para sa pamamagitan ng kanyang bayad, ay makalapit na naman tayo sa Diyos. Makabalik ulit tayo. At alam na alam pa rin ng Diyos na itong mga taong ito, bagamat tatanggapin ako, magiging mga born-again Christians sapagkat nataniman na ng kasalanan at hindi pa sila na perfect in their next life, eh madadapa ito, magkukulang at magkukulang. So nagbigay pa rin siya ng provisions. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us from all our iniquities. So, siya pa rin, pag nagkulang pa rin tayo, nagbigay pa rin siya ng mga paraan para tayo makabalik. Humingi ng tawad. Charge it to Christ. Mag-confess and we will be restored. Walang gusto ang Diyos kundi lumapit sa atin. Kaya kung meron tayong feeling na malayo tayo sa Kanya, walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo. Ang ating mga katigasan ng ulo, ang ating mga pagkakasala, ang ating mga duda, kaya tayo feeling na malayo sa Panginoon. 1 John 4:4, you dear children are from God, and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So once more, in reference to the Spirit of the Lord, the Spirit is in us. God is in us. Emmanuel, God with us. God in us. Nakakamangha pong isipin yung ibig sabihin ng God in us. Sino naman tayo? Ano naman tayo para makiisa ang Espiritu ng Diyos at manahan sa atin? But the truth is, that's what God wants. God wants fellowship with people. God wants fellowship with His people. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Can you imagine this? Sabi nga, neither death nor life, mamatay at mabuhay, nandyan ang Panginoon kasama ko. Mga anghel man at mga demonyo, hindi ako pwedeng ilayo sa Kanya. Ang nakaraan, ang ngayon, ang bukas, o anumang kapangyarihan, anumang taas o lalim, walang makapaglalayo sa akin. Sabi, sa ating lahat, walang makapaglalayo sa pag-ibig ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Walang makapaglalayo. So, malapit na malapit. If you feel that God is away and that you're alone, it's a lie. It's only a feeling. Isa siyang kasinungalingan sapagkat madalas sinungaling ang ating damdamin. Alamin natin sa ating isip at i-claim natin that the Lord is always near. Yan pa pong pag-iisa na yan. Sasabihin iba, I'm a prisoner. That's why I feel alone. I am not free. I am a prisoner of my sins. I am a prisoner
of the past. I am a prisoner of my fears. Gano po sa ating karami yung nagkakaroon ng ganyang feeling na parang I'm a prisoner. Hindi ko kayang makalaya mula sa aking mga kasalanan. Hindi ako makalaya mula sa nakaraan. Lagi akong binabalik-balikan. Lagi akong sinusumbatan. Lagi akong sinasabihan na ganito ako, kulang, masama ako. Ako'y nagawa ng masama nun, hindi ako makapagpatawad. I'm a prisoner of the past. Or I'm a prisoner of my fears. Marami akong phobia. Marami akong nervyos, marami akong kinakatakutan sa buhay. Natatakot akong mabuhay, natatakot din akong mamatay. Ang dami kong fear. I'm a prisoner. I'm not free. At nag-iisa ako dito sa ganitong kalagayan. But the Lord says, you can be free. You are a prisoner? Maybe. But you can be free. John 8:31, 32. To the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ito pong the truth will set you free, pagkalalim-lalim ng kahulugan. Ano man sigurong pagtatangka natin, we can only attempt at knowing parts of it. And even it will take a lifetime to know the many angles and facets of this truth. Probably it will never be fully enough to totally understand what it means that the truth will set us free. Is it the idea of truth? Or is it the person of Jesus who is truth? Because Jesus, I am the truth. Yan po ang sabi ng Panginoon. O pinagsama, the idea of the truth, the person of the truth who is Jesus Christ, sets us free. At totoo po naman kung tayo hindi nabubuhay sa kasalanan, malaya tayo. Kung hindi tayo nabubuhay sa kasinungalingan, malaya tayo. Wala tayong itinatagong mga pandaraya. Wala tayong kinakatakot na panahon na tayo ay mabisto ng mga tao. So, free tayo. At pag alam mo yung katotohanan, it sets you free. Sometimes may mga tao nag-aaway lang because they don't know the complete truth about what each person believes in or says. Nag-aaway sila. But the moment nalaman nila, ganito pala, naunawaan kita, this is the truth about you, and this is the truth about me, and I'm not angry with you anymore, the truth sets free. Kaya napakahalaga po that if we are a prisoner, we should think that it's probably our choice. Spiritual prisoners are prisoners of their own choice. Prisoners by choice. Sapagkat kung gusto nating makalaya, Jesus sets free. And Jesus wants His people free. So pag hindi tayo malaya, ibig sabihin, tayo na mismo ang nagvo-volunteer na pumasok doon sa loob ng selda, ikandado yun, ikadena ang ating mga kamay at paa, patali tayo, at tayo ang nasasabing higpit-higpitan mo pa. Kasi tayo naman ang gumagawa ng ating mga kinakatakutan. Tayo ang gumagawa ng ating mga kasalanan. So kung tayo magtatapat, hihingi ng tawad, ay makakalaya na tayo. Gano'ng karaming kaaway natin ang hindi natin maharap-harap dahil meron tayong atraso. Kung magtatapat ka na, hihingi ka na ng tawad, you live by the truth, then you will be free. Marami tayong mga pretenses and deceptions. Kung tatanggalin na natin yan sa buhay natin, ipagtatapat na natin sa mga taong dinideceive natin, hindi na tayo matatakot na one of these days, we might get found out. Napakasarap nung nabubuhay sa katotohanan, wala kang dapat ikubli. You are free. Tapos sasabihin pa na iba, I'm really a prisoner. I'm a slave of my desires. Ibigin ko bang magpakabuti, hindi ko magawa basta't umandar na yung mga desire ko sa buhay. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. And God says also, you can be free. Galatians 5:16, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. You can be free if you live by the Spirit. Mag-a-argue pa yung iba, hindi ko kayang labanan ang kasalanan. I'm really a prisoner. I'm alone in this. Wala akong katulong. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sinasabi nating, di ko kayang labanan ang kasalanan, ang sinasabi ni Lord, kaya ko. Depend on me. Talagang hindi po natin kaya. Kung sa sarili lang natin tayo aasa, hindi natin kaya. But depend on the Lord. Hebrews 10:12-14. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Since that time, he waits for his enemies to be made his footstool, because by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. So ano daw ang gagawin sa mga kalaban natin? Kalaban ng Panginoon, gagawin lang tungtungan ng kanyang paa, gagawin lang footstool.
So, hindi kailangan na maging amo natin ang masasamang espiritu, maging amo natin ang kasalanan, sapagkat yan ay talunan na ng Panginoon. Romans 6:14, for sin shall not be your master. Kaya mga iba, hindi ko kaya, it's not true. Because the Bible promises, sin will never be your master. But sin can become your master if you volunteer to become its slave. Kung tayo mismo yung nagpapaalipin, tayo mismo yung nagpapasakop, edi masasakop na tayo. Pero kung gusto natin na maging malaya, pwede. Feeling alone, yung nag-iisa ako, is one of the worst feelings ever. Isa sa mga pinakamahihirap na maramdaman ng tao yung nag-iisa siya. Why? Because God created us to connect to Him and to connect to other people. Kaya ang mga tao ay malulungkot because they build walls instead of bridges. Sabi nga nung isang poster na umuso ng maraming panahon na, people are lonely because they build walls instead of bridges. People are alone because they drive other people away from their lives and then complain that they feel alone. But remember this, may tao man o wala, we are never alone because God is always near us. Huwag tayo magpapadaya na tayo nag-iisa. Feeling alone is only a feeling. It is not a fact. Damdamin lang yon at sinungaling ang puso, sinungaling ang damdamin sa maraming panahon. God is with us. So if nobody answers you, call on God. He always answers. Wala kang malapitan, lumapit ka sa Diyos. He is only a prayer away. You're alone in your prison, be free in Jesus. You know, the Lord has been to prisons. The Lord has been a prisoner. Alam niya kung paano magpalaya ng mga bilanggo. Ang ugat ng pag-iisa, sobrang pag-asa lang sa tao. Pag sobra tayong umasa sa tao, sobra tayong sumunod-sunod sa tao, bumuntot-buntot sa tao, when you build your world around one person, most of the time, you will feel alone. Because that person is going to leave you alone, either betray you, or either be faithful to you, but that person is compelled by circumstances to be away physically, or to be away because of death, you will still be alone. Kaya po yung taong sumobra lamang na naaatat sa kapwa-tao lamang, umaasa sa kapwa-tao lamang, para na siyang humuhukay ng sarili niyang libingan ng kanyang kalungkutan, sapagkat maghanda-handa na siya at patungo siya ron. Kaya ang mahalaga mga kapatid, umasa sa Diyos. Ang Diyos ay nagsasabing, di kita iiwan kahit kailan, di kita pababayaan. Ang Diyos ang nandyan lamang, we never get busy signals when we call God. Hindi niya nire-reject yung ating mga calls. Hindi katulad ng mga cellphone ngayon, tinitingnan ko sino yung caller, pagka ayaw, ire-reject. Hindi ganun ang Panginoon. Sabi niya, whoever comes to me, I will in no way cast out. Wala akong tatanggihan na lalapit sa akin. Wala akong lalayuan na lumalapit sa akin. Kaya napaka-importanting unahin po natin ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo malulungkutin, kung tayo dinadalaw madalas sa mga lumbay at mga kalungkutan, merong isa tayong dapat ma-identify na kalaban. Ito ay hindi tayo lubos na nakikipag-fellowship with God. And because we are not fellowshipping with God enough, nagkakaroon ng empty space, at yung empty space na yan, pinifill ng mga spirits ng ulo. Lumalayo tayo sa Diyos dahil ayaw nating may sumasaway at tumipigil sa atin pag gumagawa tayo ng mga kagustuhan natin. Ang nagiging effect, we get isolated from the source of life, from the source of strength, from the source of refreshment. Nalalayo tayo sa Espiritu ng Diyos kung ang bibig natin ay laging masasama ang mga lumalabas sa mga salita. Lumalayo tayo kung ini-entertain ang isip natin ay laging mga marurumit, mga malisyosong mga pag-iisip at mga kaisipan. Lumalayo tayo kung ang ginagawa ng ating kamay ay mga labag sa kalooban ng Diyos. Ang pinupuntahan ng ating paa ay ayaw papuntahan sa atin ng Diyos. Tayo ang lumalayo. Pero, anumang oras na ibigin nating bumalik at lumapit, God is only a prayer away. At kung tayo sinasamahan ng Diyos, natutuwa tayo, spiritually sinasamahan niya tayo, pero hindi rin po malayo mga kapatid, na tayo'y biyayaan din niya ng mga kasamang tao. Kumisan nga, merong mga nagsasabi, alam niyo po, nung naborn again ako, itinakwil ako nung dalawa kong kapatid eh. Ayaw na sa akin.
Sabi natin, darating din marahil ang panahon, pag ipinanalangin natin sila at kinasihan ng Panginoon ng pagpapala, ay mauunawaan ka rin at baka maging kapatid mo pa rin sa pananampalataya. Pero habang lumalayo sa iyo yung dalawang kapatid mo na yun, ilan naman ang ipinalit ng Panginoon na kapatid mo sa Kanya? Pagkarami-rami. Kaya huwag ka lagi mag-concentrate sa lumayo ang aking tiya, lumayo ang aking nanay, lumayo ang isa kong kapatid dahil na kay Kristo ako. Sapagkat sa bawat isang lumalayo, daan-daan naman ang ipinapalit ng Panginoon. If only we will open up our hearts and really develop relationships with our brothers and sisters in the Lord. Alam niyo po yung mga kapatid natin sa Panginoon, yan ang makakasama natin sa eternity. Kung meron tayong kapatid sa laman na hindi kikilala sa Panginoon at kamatayan niya yon, kinalulungkot natin pero hindi natin makakasama sa panghabang panahon. Kaya lingon ninyo ang katabi nyo. Yung nasa left ninyo, nasa right ninyo. Kung siya po ay nasa Panginoon, yan ang makakasama natin sa eternity. Diba? Kaya sabi nyo, ito? Yes, yan na. Di po ba? Kaya mahalin na ngayon, yan na talaga. Tayo-tayo na ang magsasama-sama. Sapagkat napaka-permanent ng relationship natin sa Diyos. Anak ka ng Diyos, anak niya ng Diyos, anong relasyon mo? Di magkapatid. At hindi na yun maiiba pa. Kaya mahalaga po mga kapatid, mag-develop din tayo ng friendships with our brothers and sisters. Hindi yung darating lang tayo at aalis, wala man lang tayong kakilala. Kailangan meron tayong talagang tunay na mga kapatiran. And if you are close to mga 5, 7 people, that should be enough. No? Na mga katuwang natin, at kung tayo naman yung malakas at sila yung nangihina, tinutuwangan naman natin sila. Ganun naman ang buhay Panapanahon lang, may alakas ako ngayon, mahina ka, mahina ako bukas, malakas ka, nagkakatulungan. Kaya ang gusto ng Panginoon, mayroong fellowship. Kaya ang utos niya, do not neglect the fellowship. Bakit po? Di po ba maraming mga magulang, pagka matanda na, itinutulak na yung mga anak na, magkasawa ka na. Pagka bata, pipigil ng pigil, huwag ka ba na pagkaasawa? Pero pagka nakakalampas na siya doon sa mga kalendaryo, yung mga petsa ng kalendaryo, halos ipagtula ka na. Kasi alam na magulang na pag nawala na siya, gusto niya yung anak niya may katuwang, may kasama sa buhay. Ganon din po ang Panginoon nating Diyos na nasa langit, ang ating magulang. Gusto niya meron tayong katuwang sa buhay, kasama sa buhay. So yun ay ang mga kapatiran natin. Sapagkat alam niya kung tayo ay merong fully mature na relationship with our brothers and sisters, gagaan ang ating mga dalahin sa buhay. Because our brothers and sisters in the Lord, our friends, multiply our joy and divide our sorrow. Kaya mahalaga rin nakikipagkapwa, that you extend your hand and you reach out to people. I remember one short poem that one of my classmates in Humanities 198 was writing during class. Sabi niya, if I reached out to you, would you be there? And if I didn't, would you reach for me instead? Ganon. Kung abutin kita, nandiyan ka kaya. At kung di kita abutin, abutin mo naman kaya ako. Kung minsan, mga kapatiran, hindi nagkakaabutan dahil puro pakiramdaman, mauna muna siya. Sabi rin naman niya, mauna muna siya. Pero gano'n na, smile, extend your hand, be friendly, open up. Sapagkat ang mga kapatiran, blessing siya ng Panginoon. Kung minsan ay trial din sa buhay ang ating mga kapatiran. Kung minsan din ay pabigat yan, pero gano'n talaga ang buhay. Alaga naman puro pagaan na lang. So, merong pabigat ngayon siya, pagaan naman itong isa, nagkakatulong-tulong, nagkakalakip-lakip. Ang ending pa rin, the Lord enables us to maximize the benefits of life. So, open up to people. You may not have to open up to millions of people, but at least open up to some. Because the Lord likes to love you through them. And the Lord likes to love them through you. Life is a matter of giving and receiving. Like you inhale and exhale. It's the circle of life. So we should get involved with our brothers and sisters. Ano po ang problema ng marami? Feeling alone. Maaring naging suliranin na natin yan. Maaring suliranin ngayon. Maaring haharapin pa. Subalit ano man ang panahon, noon, ngayon o bukas, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Remember, feeling alone is only a feeling. It is not a fact. Because at the barest, you have God. Ito, lalong-lalo sa mga panahon namin ng darayang mga kapangyarihan sa aming kapaligiran. Dinadaya kaming isipin na kami kawawa, kami nag-iisa, wala kaming karamay. Lord, we know that this is not true. Because you are there. And not only you, but you are willing and you like to send people to our lives so that these people can multiply our joy and divide our sorrow.
Ituro mo rin po sa amin, Panginoon, kung ano ang ministry namin sa isa't isa. Paano kami makakatulong at makakatuwang sa aming kapwa, makakapagdala ng kaligayahan sa kanila at makakagaan sa kanilang mga dalahin. At ituro mo rin po kung paano kami magiging open to them para kami naman ay matulungan din nila sa oras na kami ang nangihina, sa oras na kami ang nangangailangan. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa bawat isa, bawat tao na ipinapadala niyo sa aming buhay na nagiging blessing sa amin. Maaari aming mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala, maging mga strangers, people that you have sent our way and continue to send our way to help us carry the burdens and the loads of daily life, and people that can bring us joy. Lord, give us discernment. Makilala namin ang mga taong dapat pagtiwalaan at makilala rin namin yung hindi at nang kami maging maingat. Subalit nawa, Lord, may we not be too careful to the point that we stop people from becoming channels of your blessings to us. Salamat po, Panginoon, at kami nananalangin ngayon sa mga nag-iisa at ang pakiramdamin sila ay nag-iisa. Ipadama mo po ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong kagalakan, Panginoon. At kami naman gamitin mo rin, Panginoon, na lunas sa pag-iisa ng aming kapwa. Mga kapatid, patuloy tayong yumuko sa presensya ng Panginoon. At nais kong hilingan kayong ipanalangin ang inyong makakilala na sa inyong palagay ay nag-iisa o nag-iisip na sila ay nag-iisa lamang sa buhay. Ipanalangin sila ngayon at lagi silang alalahanin sa marami nating pananalangin sa mga darating na panahon. At tayo naman ay humingi sa Panginoon ng discernment para tayo ay maging instruments ng kanyang comfort sa mga feeling nila ay nag-iisa sila. At tayo man, kung ito ang ating nararamdaman paminsan-minsan, humiling tayo sa Panginoon ng pagbubukas ng ating isip. Na hindi ito totoo. Huwag tayong padaya, huwag tayong madepress. At lalong-lalo na, magbukas tayo sa pag-ibig ng Diyos na kanyang inilalapit sa pamamagitan ng ibang tao. Let's bow before the Lord and let the Holy Spirit be with us in silent prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Nag-iisa ako.